What's up? Well, na-miss nyo na naman ba ako? Alam nyo naman na siguro by now kung gaano kalaki yung part ng psychology sa trading, di ba? Pero, gusto nyo bang malaman yung top 3 trading psychology principles na ina-apply ko sa aking trading na syempre, pwedeng-pwede nyo ring i-apply sa inyo. So far, lahat ng psychology problems na pwede nating maharap sa trading, FOMO, greed, or revenge trading, or kung ano-ano pa, I don't worry, pwedeng masolusyonan ng trading principles na ito. Actually, ito nga lang yung secret sauce ko pagdating sa psychology. By the end of the video ay magugulat ka na lang kung gaano ba kasimple itong mga trading principles na to. And of course, ma-realize mo rin kung gaano ba talaga sila ka-effective. So, what are those principles? Principle number 1. Trade less but profit more. Technically, ang nakasanayan natin more trades is equal to more profits, di ba? Basic logic naman na siguro yon na mas maraming tanim, mas maraming aanihin. Pero, ganun ba talaga sa trading? Naranasan mo na ba yung trade ka ng trade, pero ang ending, mas lumalalim ka lang sa losses mo? Well, sa mga ganong scenario kasi, we tend to apply quantity over quality. But so far, sa experience ko with trading, yung principle na yon never seem to work. Kaya yes, kung bakit nga ba trade less but profit more is we are now going to change our mindset into quality over quantity. So, paano nga ba ito ina-apply? What I do with the principle na trade less, profit more is very simple. Magse-set lang ako ng maximum number of trades ko per day. Ako, as an intraday trader na madalas scalper, ay sinet ko lang yung number na yon into 2. So yes, maximum 2 trades per day lang yung pwede kong kunin per day. Manalo or matalo man yung parehas na trades na yon, I am officially done for the day. I will now focus on other things like learning about more in trading, mga hobbies, or even quality time. So the reason kung bakit meron akong ganong principle is kapag meron akong limit sa number of trades ko, ang naiisip ko sa sarili ko ay meron lang ako 2 trades sa araw na yon, so meaning hindi ko siya basta-basta pwedeng sayangin. In short, ipe-pressure ko yung sarili ko na pumili ng high quality setups sa market. And kapag nagawa ko yun, I will now execute those trades. And regardless sa kung ano man yung maging results ng trades na yon, ay nakatatak na sa isip ko na I chose a high quality trade. Even if matalo yung parehas na trades na yon, I know na I did and performed well. So with that principle, I now focused more on quality over quantity. So, less trades but more profits. So sa principle pa lang na to ay na-eliminate natin kagad yung psychology problems like overtrading and revenge trading. So, kung na-amaze ka sa first principle na tinuro ko sa'yo, well, mas magugulat ka sa second principle natin. It is set and forget. So yes, set and forget. Marami nang nakarinig or marami nang nakakaalam sa inyo neto. Pero pinagtuunan nyo ba talaga siya ng pansin? Well, now I am here para explain sa inyo kung gaano ba ka-effective itong principle na to. Kasi yung mga fresh na isip natin ay matino at maayos yan. Magte-technical analysis ka, aralin mo yung ginagawa ng market, i-check mo bawat time frame, babasahin mo bawat high impact news. In short, magiging logical ka until pinindot mo na ang buy or sell button. At alam kong hindi lang ako yung ganito, pero kapag pinindot ko na yung buwisit na buy or sell button na yan, ay yung previous na logical side ko ay nagiging emotional na. Yung mga pinaggagawa kong analysis, nagmukha pa akong astig, nagmukha pa akong matalino, babaliwalain ko ngayon dahil sa pinapakita sa akin ng market. Makita ko lang na hindi nagiging in favor sa akin yung market, kakabahan na ako ng todo. So therefore, ang mangyayari, magbe-base na ako on my emotions. Magko-close na kagad ako ng trade kahit malayo pa sa TP. Or magko-close na ako ng trade habang hindi pa umaabot sa stop loss. In short, papakialaman ko yung trade na yan based on my emotions. So sounds familiar? Well, kung ganito ka rin, magiging effective sa'yo itong set and forget principle. Ang simple application ng set and forget is kapag pinindot mo na yung buwisit na buy or sell button, is i-close mo na ang iyong charts, i-close mo na ang iyong trading platform, and you are done. Go enjoy your day. Why? Because as traders, the moment na makapasok na tayo sa isang trade, ay nagte-take over na yung emotions natin. And the reason is simple. Takot tayong
matalo. Takot tayong mawalan ng pera. Pero here's the thing. Paano ba natin makukuha yung reward kung iiwasan natin yung risk? So therefore, sobrang powerful ng set and forget. Because literally, lahat ng emotions na makuha mo galing sa market ay madi-disregard because naka-close na yung charts mo. Paano ka matatakot sa trade mo kung naka-close na yung charts mo? Paano ka magi-greedy kung hindi mo na nakikita yung P&L mo? Sobrang simple, di ba? Pero let me tell you guys na this principle is easier said than done. Sobrang hirap i-follow na ito because makukulit tayong lahat eh. Mangangati tayong silip-silipin yung chart or yung P&L natin because ayaw mawala sa isip natin yung trade na yun. Kaya ang solution? Well, i-distract nyo lang yung mga sarili nyo away from the market. Or basically, just have life outside trading. And for my last principle, which is also my favorite, it is understanding that your discipline determines your destiny. Medyo gasgas na ang word na discipline pagdating sa trading at alam kong rinding-rindi na kayo marinig ito. Alam ko na yan. Ilang beses ko nang narinig yan. Kung saan-saan ko na yan nabasa. And yes, super aware ako na rinding-rindi ka na sa term na discipline pagdating sa trading. But the question is, nag-e-effort ka ba ma-maintain yung discipline mo? You see, kung ano man yung itsura ng discipline mo ngayon, yan yung magdidikta kung anong itsura ng future mo with trading. Just like real life. Let's say, nag-e-exercise ka, pero yung kinakain mo, puro junk food, puro processed food, or even mga fast food. Oh, even though nag-exercise ka, do you think ma-achieve mo yung hot and sexy body in the future? Hindi, di ba? Kaya pretty much complementary itong principle na to sa binanggit kong dalawang principle kanina. At bakit? Kasi i-apply mo man or hindi yung binanggit kong last two trading principles ay pagdating sa trading, matetest at matetest talaga ang discipline mo. Kung nag-attempt ka mag-set and forget, kailangan mo maging disciplined na hindi talaga i-open ang chart. Let's say, kapag naman binantayan mo talaga yung trade, pinanood mo yung trade, kailangan mo naman maging disciplined na hindi pa kailaman yung trade mo. So, I'm sorry to say, wala kang takas. I-apply mo man o hindi yung dalawang trading principles na binanggit ko, ay dadating talaga sa point na matetesting yung discipline mo. Pero, ano mas madali sa atin? Yung hindi tumingin sa chart at mag-focus sa life outside trading? Or, haharapin at kakalabanin mo bawat emotions na nakukuha mo sa market? Kaya that's why ang purpose ng binanggit kong principle sa'yo is to make it easier for you na ma-maintain yung inyong mga discipline. At syempre, ma-maintain yung overall psychology nyo. So, yun lang naman yung tatlong trading psychology principles na mai-share ko sa inyo. Pwede nyo siyang i-apply to your own trading and see if it will work for you. Kaya kung gusto mo pang makakita ng ganitong content, well, subscribe ka lang. Para naman ganahan na ako gumawa ng content. So, yun lang. Thanks for watching at syempre, kita-kits tayong lahat.